Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang magandang pelikulang Assassination Games. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang selebrasyon ng masayang kasal. Enjoy na enjoy ang lahat ng dumalo sa party, lalong-lalo na ang mga magulang na mag-asawa na nagmula sa mayayamang pamilya at kilala sa lipunan. Habang nagsasaya ang mga bisita sa pagkanta ng isang babaeng mga awit sa entablado, bigla silang nagulat sa pagkamatay ng ama ng bride. Ang pagpatay ay sinagawa ng isang professional na assassin na nagngangalang Vincent Brazil. Siya ay nakapasok sa party na nakabalat kayo bilang isang waiter. Matapos isagawa ang pagpatay, nagmadali namang tumakas si Vincent. Pagkatapos ay hinabol ng mga gwardya si Vincent na dumaan patungo sa kusina. Ang ilan sa kanila ay nakahabol at lumaban. Ngunit madali naman silang tinalo ni Vincent at pagkatapos ay lumayo na lamang sa bahay na parang walang nangyari. Pagkatapos ng kanyang trabaho, bumalik si Vincent sa kanyang apartment. Samantala, sa ibang lugar, isang dating hitman na nagngangalang Roland Flint ang makikitang nag-aalaga sa kanyang asawang si Anna. Ang kanyang asawa ay nakoma dahil sa kagagawan ng isang drug lord. Sa kabilang banda, ipinapakita ang isang pinuno ng Interpol, isang lalaking nagngangalang Wilson Herod na nagagalit at pinagsasabihan ang dalawa niyang tauhan dahil natuklasan ng media ang kanilang katiwalian dahil sa ginawa ni Flint. Hindi lamang iyon, dahil nakuha din ni Flint ang kanilang pera, kaya't si Wilson at ang kanyang mga tauhan ay gustong mahanap ang kanyang kinaroroonan at maibalik ang kanilang pera. Ang isa sa mga tauhan naman ni Wilson na nagngangalang Godfrey ay nagmungkahi kay Wilson na akitin nila si Flint palabas ng kanyang pinagtataguan. Nang marinig ito ng isa pang tauhan ni Wilson na nagngangalang Shell, ay agad na iminungkahi na gamitin nila si Polo, isang drug lord na nang-abuso kay Anna at nagpahirap sa kanya. Kaya nagplano sila na palayain si Polo sa kulungan at dahil alam nilang determinado si Flint sa pagnanais na maipagiganti ang kanyang asawa sa taong ito, ay umaasa sila na lalabas ito sa kanyang pinagtataguan. Sa mga sumunod na araw, makikilala naman natin si Mrs. Pablisco, ang babaeng may-ari ng silid ng motel kung saan nagtatago si Flint. Nakita niya si Flint at sinabi sa kanya na mayroong isang lalaki na gustong makipagkita sa kanya. Sinugod naman ni Flint ang lalaki sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo at tinanong ang kanyang kailangan. Ang lalaki ay nagpakilalang si Kali na nagsabi sa kanya na gusto siya nitong i-hire para patayin si Polo na malapit nang makalabas sa bilangguan. Nagalok si Kali ng reward na $1,000,000 kay Flint para gawin ang pagpatay kay Polo. Gayunpaman, naisip niya na isang trapang alok na trabaho nito kaya agad niyang tinanggihan ang offer at iginiit na nagretiro na siya bilang hitman at umalis na lamang. Samantala, sa isang antique shop, makikita naman si Vincent na nakipagkita sa isang lalaking nagngangalang Nalbandian upang kunin ang kanyang sahod matapos na matagumpay na makumpleto ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay binigyan ni Nalbandian si Vincent ng bagong trabaho para patayin naman si Polo kapalit ng isang bag ng diamante na nagkakahalaga ng $500,000. Mukha namang interesado siya sa reward at nagpa siya na gawin ang trabaho. Pagkatapos nito, umuwi si Vincent sa kanyang apartment kung saan nakita niya ang kanyang kapitbahay, isang babaeng nagngangalang October na isang bayarang babae. Nang makita siya ni Vincent, kasama din ni October ang kanyang bugaw na si Daniel. Nagkaroon muna sila ng maikling kwentuhan bago tuluyang pumasok si Vincent sa kanyang apartment at agad namang itinabi ang mga brilyante na ibinigay sa kanya bilang paunang bayad. Sa ibang lugar, pinalaya na si Polo mula sa bilangguan matapos magsilbi ng napakaikling sentensya lamang.
Sa kabilang banda, si Flint na alam na nakalaya na ang kanyang kaaway, naalala nito ang nakaraan kung saan biglang pumasok si Polo at ang kanyang mga tauhan sa kanyang bahay at pinahirapan ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga mata. Si Flint na hindi maaalis sa kanyang isipan ang pangyayari, kaya't ito ay nagpasyang tanggapin na ang alok ni Kali. Nang tawagan ni Flint si Kali, ipinaalam nito na hindi na available ang alok na trabaho dahil kinuha na ito ng isa pang contract killer na walang iba kundi si Vincent. Gayunpaman, tila walang pakialam si Flint sa pabuya at gusto lang niyang makuha ang mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Polo. Noong una, nag-aalinlangan si Kali na tulungan siya dahil gusto lamang maghiganti nito. Ngunit pagkatapos sabihin ni Flint ang nangyari sa kanyang asawa, tinulungan siya ni Kali at nagbigay ng sniper rifle na karaniwang ginagamit ni Flint para patayin ang kanyang mga target. Bago pa man maghiganti, nag-install muna si Flint ng hidden camera sa kwarto ni Anna at hiniling naman kay Mrs. Pavlis na alagaan muna ito sandali. Kinabukasan, ipinaalam ni Nalvandian kay Vincent na dadalo si Polo sa paglilitis ng kanyang nakababatang kapatid na si Danzo. Kaya naghanda si Vincent ng plano para patayin si Polo sa lugar. Hindi lamang si Vincent kundi pati na rin si Flint na nakakuha din ng impormasyon mula kay Kali. At naghanda rin siya dala ang kanyang sniper rifle sa courthouse kung saan isasagawa niya ang pag-assassin dito. Nang tuluyang lumabas ng courthouse si Polo at Danzo, pinaputukan siya ni Flint, ngunit ito ay sumablay at sabad na minamanyo ni Vincent tumama ang bala. Dahil dito, nabigo din ang pagtataka ni Vincent na patayin si Polo dahil sumablay ang kanyang putok at sa halip ay tumama ito sa kanyang kapatid na si Danzo. Agad na naging magulo ang sitwasyon, kaya walang takot na nagtungo si Flint sa lansangan upang direktang harapin si Polo at patayin. Ngunit bigla siyang binaril ni Godfrey at Shell na naghihintay lamang sa kanya malapit sa courthouse. Nakatawag din ng atensyon ng mga pulis ang insidente ng pamamaril na agad namang sumugod sa pinangyarihan. Gayunpaman, nakabangon si Flint at mabilis na tumakas mula sa lugar bago pa man siya mahuli ng mga pulis. Gayon din, si Godfrey at Shell na ayaw malaman ng mga pulis ang kanilang ginawa, sinunog ng dalawa ang sasakyan para mawala ang ebidensya. Samantala, labis na nagalit si Polo sa pagkamatay ni Danzo, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin ang utak sa likod ng insidente ng pamamaril dahil plano niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa ibang lugar, si Flint na may tama ng baril sa kanyang braso ay ginamot naman ni Kali. Si Vincent naman ay bumalik sa kanyang apartment kung saan naiirita ito sa ingay ni Daniel dahil sinasaktan niya si October sa pintuan ng apartment ng babae. Sa inis ni Vincent ay sinuntok niya si Daniel at pinalayas doon. Pagkatapos nito, pinakiusapan muna ni Vincent si October na manatili muna sa kanyang apartment dahil nilak ni Daniel ang pintuan ng apartment nito at dinala niya ang susi. Kahit pinayagan siya ni Vincent na manatili sa kanyang bahay, pinalaan niya ito na maging mabait at huwag hawakan ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nakatanggap si Vincent ng tawag mula kay Nalbandian na nag-utos sa kanya na tapusin na kaagad ang kanyang trabaho sa kahilingan ng kanilang kliyente at ipinaalam sa kanya ang kasalukuyang lokasyon ni Polo. Nagmadali siyang pumunta sa lokasyon na binanggit ni Nalbandian at iniwan muna si October na mag-isa sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, lumalabas na alam na rin ni Flint ang lokasyon ni Polo at una na siyang dumating sa kinaroroonan nito at nagawa niya ng patayin ang mga tauhan ni Polo na nagbabantay sa labas. Pagkatapos noon ay pumasok si Flint sa gusali para hanapin ang kinaroroonan ni Polo. Pero sa halip ay inatake siya ni Vincent na kararating lamang doon. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang profesional na assassin.
hanggang sa tuluyang huminto ang kanilang labanan matapos nilang itutok ang mga armas sa isa't isa. Gayunpaman, napagtanto ni Flint na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isang profesional na assassin na tulad niya. Pagkatapos ay ginihit nito na balak niyang patayin si Polo at hindi umaasa ng anumang kapalit. Pagkatapos ay kinuwento niya kay Vincent ang ginawa ni Polo at ang kanyang mga tauhan na naging sanhi ng pagkakoma ng kanyang asawa, kaya balak niyang maghiganti sa kanila. Napagtanto naman ni Vincent na pareho ang layunin nilang dalawa ni Flint, kaya't nakipagtulungan ito upang patayin si Polo at ang kanyang mga tauhan. Sa ganitong paraan ay makikinabang ang magkabilang panig dahil si Flint ay maaaring makaganti habang si Vincent naman ay makakakuha ng reward. Isa pa, pareho silang professional killer, kaya mas malaki ang chance ng mga ito na mapatay si Polo at ang kanyang mga tauhan. Hindi naman nagtagal, nagtungo sina Flint at Vincent sa nagbebenta ng armas na isang lalaking nagngangalang Bartok, nakasosyo naman ni Polo sa negosyo. Dahil sa pananakot ni Flint na tinutukan ng baril, napilitan siyang sabihin ng kinaroroonan ni Polo. Pagkatapos makuha ang impormasyon, ay binaril ni Vincent si Bartok na naging sanhi ng kamatayan nito at naging dahilan para makipagtalo si Flint sa kanya, at sinabi na hanggat maaari ay huwag pumatay ng sino man maliban kay Polo. Pagkatapos ay minungkahi ni Vincent na magnakaw sila ng ilang mga armas, kabilang na ang isang bagong laser rifle mula sa mga koleksyon ni Bartok, upang magmukhang isang ordinaryong pagnanakaw ang pagkamatay nito. Sa ibang lugar ay nakakuha ng impormasyon si Polo tungkol sa taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Walang iba kundi si Vincent. Matapos makuha ang impormasyong ito, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ni Vincent at patayin ito. Samantala, si Vincent na bumalik na sa kanyang apartment ay ginamot ang sugat sa likod ni October, kung saan sila ay nag-usap at naging close na sa isa't isa. Matapos malaman na nakikipagtulungan si Flint kay Vincent na isa ring assassin, ay minungkahi ni Callie na umuwi na lang si Flint upang alagaan ang kanyang asawa at hayaan si Vincent na patayin si Polo na mag-isa. Gayunpaman, iginihit niya na ang kanyang paghihiganti sa pagkakataong ito ay hindi lamang laban kay Polo, kundi laban na rin ito kay Wilson at sa kanyang mga tauhan na nagtatangkang pumatay sa kanya. Sinabi ni Flint na ang mga tiwaling pulis na ito ay hindi titigil sa paghabol sa kanya hanggang sa mabawi nito ang kanilang mga pera. Kaya isang gabi, pumasok si Flint sa bahay ni Wilson at nagbanta na papatayin siya at ang kanyang pamilya kung patuloy siyang hahabulin ni Wilson at ng kanyang mga tauhan. Kinabukasan, galit na galit si Wilson na si Flint ay naglakas loob na pumasok sa kanyang bahay at pinagbantaan pa siya. Pagkatapos ay inutusan niya si Godfrey at Shell na patayin siya sa loob ng 48 oras. Samantala, nang malaman na si Polo at ang kanyang mga tauhan ay pupunta kay Nalbadyan upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Vincent, ay pumunta si Godfrey at Shell kasama ang kanilang mga tauhan dito, kung saan nag-alok sila na makipagtulungan kay Polo para ulihin at patayin din si Flint. Sinabi ni Godfrey na bibigyan ng immunity si Polo habang buhay kung handa siya makipagtulungan na patayin si Flint. Hindi na ito nag-isip at pumayag na agad si Polo, basta't ipaalam lang nila ang kinaroroonan ni Vincent. Nang marinig ito, sinabi rin ni Nalbandyan kay Polo na handa siyang sabihin ang kinaroroonan ni Vincent kung willing si Polo na bayaran siya sa presyong itinakda niya. Hindi naman nagtagal, nahuli ni Polo at ng kanyang mga tauhan si Callie. Pagkatapos ay inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya para makuha ang impormasyon tungkol kay Flint. Pagkatapos nilang makuha ang lahat ng sagot, ay pinatay din nila si Callie. Samantala, hiniling naman ni Nalbandyan kay Vincent na may pagsabuatan sa kanya upang mabitag si Flint sa City Hall, kung saan gagamitin ng Interpol si Polo bilang pain para akitin si Flint palabas ng kanyang pinagtataguan. Hindi man lang nagdalawang isip si Nalbandyan na mag-alok ng 3 beses na karaniwang pabuya para masunod niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Vincent si Flint at sinabi sa kanya na bukas ay nasa City Hall si Polo at inalok niyang sumama si Flint sa kanya para sabay nilang patayin ito.
Sa ibang lugar, si Daniel na may sama ng loob kay Vincent pagkatapos siyang bugbugin nito ay pumunta kay Polo at sinabi sa kanya ang address kung saan nakatira si Vincent. Nang sumunod na araw, nasa kanilang pwesto na si Flint at Vincent para isagawa ang kanilang mga plano. Gayunpaman, habang naghahanda si Flint na barilin si Polo, bigla siyang inatake ng mga tauhan ni Polo na tinulungan ng mga tiwaling agent ng Interpol na nagsabwatan upang patayin siya. Dahil sa pakikipaglabang mag-isa ay naging dihado si Flint hanggang sa siya ay mahuli. Napabagsak siya ng mga ito at nang bibit-bitin na siya ay tinitigan ni Flint si Vincent na nanloko sa kanya para sa sariling kapakanan. Matapos isagawa ang mga hiling ni Dalbanjan, pinuntahan niya ito para kunin ang kanyang bayad. Ngunit pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Polo na nasa kanyang apartment at hawak si October bilang hostage. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Vincent sa kanyang apartment at walang nakitang tao doon maliban kay October na nakahiga sa kanyang kama. Labis na nagalit si Vincent at bumalik ito kay Dalbanjan at ibinalik ang bayad at pinilit niya si Dalbanjan na sabihin sa kanya kung saan dinala si Flint. Samantala, sa isang lumang abandonadong pabrika, pinahirapan ni Godfrey at Chelsea Flint para makuha ang impormasyon tungkol sa perang ninakaw niya at sinabi ni Flint na naubos niya na ang lahat ng pera sa scatter. Kaya lalo silang nagalit at handa nang patayin si Flint. Mabuti na lamang at dumating si Vincent sa tamang oras at agad na pinaputukan si Godfrey at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Vincent kay Flint dahil sa pag-set up nito sa kanya at sinabi na tutulungan niya itong makapagiganti kay Polo upang mabayaran ang kanyang pagkakamali. Hinayaan na ito ni Flint at pagkatapos ay pinatawad na si Vincent. Nag-aalala naman si Vincent kay Ana na baka puntahan ito ni Polo kaya agad na tinawagan ni Flint si Mrs. Pablisco at hiniling sa matandang babae na ilayo si Ana doon. Bago pa man silang makalayo ay dumating na ang kampo ni Polo at hindi nagatubiling patayin ang matandang babae at kinuha si Ana. Hindi nagtagal, nakatanggap si Flint ng isang video message mula kay Polo na nagpapakita na hostage niya si Ana. Nang marinig ito, wala silang ibang nagawa kundi isuko ang kanilang mga sarili kay Polo at sa kanyang mga armadong tauhan. Pagkatapos ay inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na patayin sina Flint at Vincent. Gayunpaman, lumalabas na pareho silang nakagawa ng matinding diskarte sa pamamagitan ng paggamit ng pinakabagong modelo na laser rifle ni Bartok na maaaring kontrolin gamit ang isang remote. Kinontrol ni Flint ang laser gun para patayin ang mga tauhan ni Polo. Matapos patayin ang lahat, binantaan ni Flint si Polo gamit ang isang punyal at sinabi sa kanya na humingi ng tawad kay Ana at sa huli ay pinatay niya rin ito. Pagkaraan ng ilang oras, pinatay naman ni Vincent si Daniel dahil binigay niya ang kanyang address kay Polo na naging sanhi ng kakilakilabot na pagkamatay ni October. Sa ibang lugar, si Flint na hawak ang kanyang sniper rifle sa wakas ay natapos ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Wilson. Nagtapos ang pelikula sa pagsindi ng kandila ni Vincent para gunatain ang pagkamatay ni October. Dito ay tila sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng babaeng kanyang minahal. Samantala, si Ana naman ay unti-unti na ring nakarecover. Maraming salamat kaibigan at nakarating ka sa punto ng videong ito. Kung nagustuhan mo ito ay maaari ba akong makahingi ng like at paki-comment na rin ang salitang assassin. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng paki-like ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.